Dear Miss Love, ako nga pala si Mikay, 28 years old. 2 taon nang kasal kay Jeff, ang asawa kong seaman. Kung tutuusin, masasabi kong maayos ang buhay namin. May sarili kaming bahay, may ipon, may sasakyan, at pareho kaming may trabaho. Kaya hindi ko alam bakit ako dumating sa ganung punto. Ang pumatol sa 2 lalaki. Isa po akong bank teller sa kilalang bangko sa bayan namin. Araw-araw akong nakaharap sa iba't ibang tao. May masusungit, may mabait, may mga simpleng nanlilikaw kahit alam nilang may asawa na ako. Hindi naman kasi sa pagmamayabang, kahit papaano'y may ganda naman akong tinatago. Maputi rin ang balat ko. Pero sa totoo lang, tahimik na ang mundo ko pagkalabas ko ng bangko. Kasi pag uwi ko ng bahay, ako na lang mag-isa. Si Jeff, halos buong taon na sa barko. Sanay na ako sa ganitong setup, pero hindi ibig sabihin nun na hindi na ako nalulungkot. May mga gabing napapahiga na lang ako sa kama, yakap ang unan, iniisip kung kailan ko ba ulit siya makakasama. Wala pa kaming anak. Hindi naman kami nagmamadali. Pero minsan naiisip ko rin, baka kung may bata dito sa bahay, baka sakaling hindi ganito katahimik, hindi ganito kahirap ang mag-isa. Buwan ng August yun, Miss Love, nang mangyari ang lahat ng hindi ko inaasahan. Madalas ang pag-ulan. Tuwing umaga, may isang pamilyar na tunog na gumigising sa akin. Ang tricycle sa labas ng gate. Si Glenn yun. Siya ang suki kong driver papasok sa bangko. Ma'am Mikay, papasok na ba kayo? Lagi niyang tawag. 39 years old na si Glenn. Magalang na lalaki. Hindi siya tulad ng ibang driver na mabastos kung tumingin. Kay Len, mararamdaman mo ang respeto. Good morning, Kuya Glenn. Lagi kong bati habang sumasakay. Good morning din, ma'am. Minsan nagkakakwentuhan kami. Simpleng uusapan lang naman tungkol sa panahon, sa trabaho. Pero dumating sa point na napapansin na rin niya ang personal na buhay ko. Wala pa rin ho si Sir Jeff, no? Tanong niya minsan. On board pa rin eh. Matagal pang uwi. Sagot ko naman. Parang ang hirap nun. Mag-isa lang kayo palagi. Gumingiti lang ako. Hindi ko naman kailangang magpaliwanag. Kita naman sa mukha ko. Bukod kay Glenn, Miss Love, may isa pang lalaking regular kong nakakasama sa bahay tuwing weekend. Si Benjo. 22 years old, isang college student. Nagpa-part-time sa akin. Tuwing Sabado at Linggo siya pumapasok bilang boy sa bahay. Siya nang bahalang maglinis ng bakuran ko, nag-aayos ng mga gamit na sira, at tumutulong na rin sa akin sa mga gawaing hindi ko na kayang asikasuhin pa ng mag-isa. Mabait din ang binatang si Benjo. Tahimik lamang to, parang laging nahihiya. Ma'am, tapos ko na pong isa lang yung laundry. Sabi niya minsan. Salamat Benjo, kumain ka muna. Sagot ko. Napapansin kong lagi siyang namumula kapag kinakausap ko. Akala ko dati dahil lang nahihiya siya. Pero habang tumatagal, parang may iba. Minsan, nauhuli ko siyang napapatingin sa akin, lalo na kapag nakapambahay ako. Kapag nakasando lang ako at nakamaiksing short. Alam kong aninag niya ang kakinisan ko. Hindi naman ako nababastusan, pero ramdam ko ang paghanga niya sa akin. Sa una, deadma lang ako. Sanay na rin naman ako sa ganong tingin mula sa ibang lalaki. Pero dahil mag-isa lang ako sa buhay o sa bahay, hindi ko rin maiwasang maging mas malapit sa kanya sa usapan. Isang Sabado noon, malakas na naman ang ulan. Hindi makauwi agad si Benjo. Ma'am, baka gabihin po ako ngayon ha. Sabi niya habang nakasilong sa garahe. Hintayin ko lang munang tumila tong ulan. O sige, pasok ka muna. Magkape muna tayong dalawa. Yaya ko sa kanya. Pumasok siya na medyo basa na ang damit. Inabutan ko na lamang siya ng tuwalya.
Naku, baka magkasakit ka niyan. Hindi ka pang makapasok sa school niyan. Salamat po. Habang nagtitimpla ako ng kape, ramdam kong nakatingin siya sa akin. Hindi ko yon pinansin. Anong course mo nga ulit? Tanong ko. IT po ma'am, 3rd year na. Ang sipag mo ha? Sabi ko na totoo naman. Ngumiti siya. Yung tipong proud pero nahihiya. Simple lang yung eksena na yon. Pero ewan ko, parang ang gaan ang pakiramdam ko na may kausap sa bahay. Hindi na yon yung katahimikang nakasanayan ko. Kay Glenn naman, unti-unting naging personal ang usapan namin sa biyahe. Isang gabing pagod na pagod ako galing bangko. Pagkasakay ko, napabuntong hininga ko. Mukhang pagod na pagod kayo mama, tanong niya. Oo nga eh, pagod sa work, pati na rin sa buhay. Biro ko pero may laman. Ang hirap po talaga pag laging wala si sir. Hindi ko alam kung bakit pero napaamin ako. Oo nga eh, lalo na pag may problema ka, wala ka man lang masabihan, wala kang mapaglabasan ng loob. Hindi ko sumagot agad noon. Lumipas ang mga linggo, paulit-ulit ang mga routine ko. Umaga, hatid ni Glenn. Gabi, susunduin ni Glenn. Weekend, kasama ko naman si Benjo sa bahay. Kasalo ko sa pagkainan. At sa hindi ko namamalayan, nasasanay akong may 2 lalaking present sa araw-araw kong buhay, kahit magkaiba ang paraan. Si Glenn, kasama sa biyahe. Si Benjo, masiglang kasama sa bahay. Pareho silang mabait. Pareho rin nilang napapansin ang kalungkutan ko, kahit hindi ko sinasabi. Isang gabi noon, Miss Love. Pauwi kami ni Glenn. Biglang nasiraan ang tricycle niya. Madilim na noon ang daan. Iilan lang ang may ilaw na poste. Pasensya na po, ma'am. Nasiraan pa yata tayo. Okay lang, Glenn. Ano ka ba? Tulak na lang natin. Sabi ko. Pareho kaming bumaba. Habang nagtutulak, umambon naman. Natawa na lang ako. Parang pelikula ah. Napangiti siya sa sinabi ko. Sa ilalim ng ilaw ng poste, napansin kong tinititigan niya ako ng madalas. Hindi ko na lamang pinansin yon. At kinabukasan nga ng Sabado, nasa bahay si Benjo, naglilinis sa sala. Paglabas ko, nagkasalubong kami sa hallway. Halos magdikit kami. Sorry po ma'am. Ayos lang. Hindi ako nakagalaw noon. Naririnig ko ang hininga niya. At sa unang pagkakataon, ako ang nailang. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko. Isang bagay na hindi ko pinapangalanan. Isang bagay na unti-unting nabubuo sa pagitan namin. Sa pagitan ng lungkot at presensya ng 2 lalaking palaging nasa tabi ko. At hindi ko alam na simula pa lang pala yun ng mas magulong kabanata ng buhay ko. Hindi ko alam kung kailan din eksaktong nagbago ang pakiramdam ko kay Benjo. Siguro nagsimula sa maliit na bagay. Yung pagiging maalaga niya. Yung paraan ng pakikinig niya kapag nagkukwento ako. At yung presensya niya sa bahay na pumupuno sa katahimikan na matagal ko ng kalaban. Isang Sabado, wala akong pasok, kaya relax lang ako sa bahay. Nakapambahay lang, loose na t-shirt at short na maiksi. Sanay naman ako kay Benjo, kaya hindi ko na inintindi masyado. Ma'am, lilinisin ko na po yung kwarto sa taas. Sabi niya. Sige Benjo. Habang nagkakape ako sa sala, naririnig ko ang kaluskus niya sa taas. Yung paghila sa kama, pagwawalis at pag-aayos. Normal na araw lang dapat. Pero hindi ko alam kung bakit parang may kakaibang tensyon sa hangin. Makalipas ang 1 oras, bumaba na siya. Ma'am, tapos ko na ho, may ipapagawa pa po ba kayo? Tumingin naman ako sa kanya. Pawisan siya nung oras na yon. Medyo madungis ang t-shirt dahil sa alikabok. Gwapo rin naman si Benjo. Cute dahil baby face. Wala na, kumain ka muna.
sabi ko. Umupo naman siya sa may kusina habang kumakain ng niluto kong adobo. Tahimik siya pero napansin kong paminsan-minsan sumusulyap siya sa akin. Benjo, tawag ko noon. Nagulat siya bigla. Relax ka lang, parang takot ka lagi sa akin. Ngumiti siya ng nahihiya. Hindi naman po, naiilang lang talaga. Naiilang? Bakit naman? Hindi siya agad sumagot. Maganda po kasi kayo Bulong niya. Natahimik naman ako. Hindi yun ang unang beses na may nagsabi sa akin ng gano'n. Pero iba, kapag galing sa taong araw-araw mong nakakasama sa bahay. Loko. Biro ko para pagaanin ang usapan. Pero simula noon, naging aware na ako sa tingin niya. Hapon noon nang biglang umulan ng malakas. Yung tipong, hindi ka talaga basta makakaalis sa sobrang lakas. Ma'am, baka gabihin na naman ako nito Ayos lang. Kung gusto mo dito ka muna, magluluto na rin ako ng hapunan. Sagot ko. Hindi na bago yun. May mga pagkakataon talagang inaabot na siya ng gabi kapag umuulan. Lalo na ngayon, halos every hapon umuulan na lang. Pero ngayong araw, iba yung pakiramdam ko. Gabi na, malakas pa rin ang ulan. May kasama pang kulog. Sabay na kaming nag-dinner sa kusina. Simple lang pero masaya ako na may kasabay kumain. Siya nga pala, Benjo, ilan na ba ulit kayong magkakapatid? Tanong ko. 5 po, ma'am, ako ang panganay. Kaya palang sipag-sipag mo Ngumiti siya. Tinatry ko po lahat talaga para makapagtapos naman ako ng pag-aaral. Para makaahon naman sa hirap ng buhay. Hindi ko namalayan, humahanga na ako lalo sa kanya. At bandang 10:00, hindi pa rin tumitila ang ulan. Ma'am, baka pwedeng dumito muna ho ako. Baka hindi po ako makauwi Saglit naman akong natahimik. Walang problema, malaki naman ang bahay. May guest room rin sa taas. Sige na, doon ka na lang muna matulog sa guest room. Sabi ko. Ayos lang ho ba? Pwede naman pong dito na lang ako sa may sala. Naku, wag na, doon ka na lang. Binigyan ko siya ng kumot at unan. Habang inaabot ko yun, nagkadikit ang kamay naming dalawa. At pareho kaming napatingin. Mabilis ko namang binawi yun dahil nakaramdam ako ng init. Good night, Benjo. Good night po, Ma'am Mikay. Akala ko makakatulog agad ako. Pero hindi. Paikot-ikot lang ako sa may kama. Maingay yung ulan. At hindi ko alam bakit pero naiisip ko yung may ibang lalaki akong kasama dito sa loob ng bahay. Hindi ko dapat iniisip yun dahil may asawa ako pero ang totoo, matagal ko nang hinahanap yung presensya ng isang lalaki. Lalo na ngayong maulan, malamig. Kailangan ko ng kasama at kayakap. Maya-maya, lumabas ako ng kwarto para uminom ng tubig. Pagbaba ko may ilaw sa sala. Nakita kong nandun si Benjo. Nakaupo at parang hindi rin makatulog. Benjo, bakit gising ka pa? Nagulat siya. Ay ma'am, pasensya na ho, hindi kasi ako makatulog Namamahay yata ako. Tsaka nahihiya ho ako sa inyo Ano ka ba? Lagi mo na lang sinasabi ang ganyan. Hanggang sa nagsimula kaming magkwentuhan. Bigla siyang nagtanong ng, Ma'am, pwede ba akong magtanong? Ano yun? Masaya po ba kayo kay Sir Jeff? Natigilan naman ako. Hindi ko kasi inaasahan yung tanong niya. Bakit mo naman naitanong yun? Wala naman ho. Parang malungkot po kasi kayo minsan. Hindi pala minsan. Madalas. Napabuntong hininga ko. Masaya naman ako. Mahal ko ang asawa ko Pero mahirap talaga pag malayo. Tumango siya. Kung nandito lang po siya, hindi na kayo malulungkot. Hindi ko alam kung bakit pero biglang naging emotional ako. Siguro dahil may nakapansin din sa wakas. Benjo. Po, salamat sa pagiging mabait mo sa akin. Ngumiti siya.
Ma'am, hindi lang po mabait. Kumunot ang noo ko. Ha? Bigla siyang tumayo. Tapos dahan-dahang lumapit sa akin. Kinabahan ako noon. Benjo, anong ibig? Matagal na po akong may gusto sa inyo, ma'am. Hindi ako makagalaw noon. Alam kong mali, pero hindi ko naman matuturuan ang puso ko kung sino ang iibigin ko. Huminto siya sa harap ko. Hindi naman niya ako hinawakan. Para bang hinihintay niya lang kung ano bang mangyayari. Dapat umatres ako noon. Dapat bumalik na lamang ko sa kwarto. Pero hindi ko ginawa. Siguro dahil sa lungkot. Siguro dahil gusto ko ring makaramdam ng presensya ng isang lalaki. O kaya siguro dahil sa pakiramdam na may taong gustong pumuno sa mga gabing mag-isa ko. Maya-maya, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ko. Ma'am, kahit sandali lang, hayaan yung iparamdam ko sa inyo na mahalaga kayo. Na babae kayo. Bumilis ang tibok ng puso ko. Alam kong mali na yung susunod, pero hindi ko rin alam bakit. Hindi ko siya tinanggihan. Hindi ko na maalala kung anong nangyari. Basta ang malinaw na lang sa akin, yung init ng yakap niya noon at yung kabog ng dibdib ko. Yung pakiramdam na may taong umahawak sa akin, pero hindi ang asawa ko. At sa gitna ng ulan, may hangganang nalampasan sa loob ng bahay ko. Isang gabing hindi ko naman pinlano, pero biglang nangyari. Isang halik na pinagsaluhan namin ni Benjo. At nauwi agad yun sa isang makamundong pagnanasa. Isang halik lang pero parang dinala agad ako sa alapaap. At hindi ko yun makakalimutan. Sa sala, pinagsaluhan namin ang bawal na sandali. Halos mapatingala ako noon, Miss Love, dahil sa tinatamasa ko. O siguro sadyang nasabik lang talaga ako noon. Dahil matagal nang hindi nakakauwi ang asawa ko. Pagmulat ko kinabukasan, maliwanag na. Nasa kusina nun si Benjo, nagtitimpla ng kape. Nagkatinginan kaming dalawa. Pareho kaming walang masabi. Ma'am, sorry po ah. Siya ang unang nagsalita. Hindi ko alam ang isasagot ko. May guilt, oo. Pero may kakaibang init pa rin naiwan sa dibdib ko. Huwag na lang natin pag-usapan yun. Mahina akong sabi. Tumangot siya. Pero bago siya umalis, may sinabi pa siya. Ma'am, hindi ko po kayo pagsasamantalahan. Iingatan ko po kayo. Hindi ko alam kung bakit pero naniwala na lang ako. At hindi ko rin alam na yung gabing yun pala ang magsisimula ng mas komplikadong ugnayan. Hindi lang sa pagitan naming dalawa, kundi pati na rin sa isa pang lalaking unti-unti ring lumalapit sa buhay ko. Si Glenn. Hindi ko akalaing darating din ako sa punto na pagkatapos na may mangyari sa amin ni Benjo. Akala ko isang beses lang, isang gabing dala lang ng lungkot, kahinaan at pagkakamaling hindi na dapat maulit. Pero mali ako. Hindi man namin pinag-usapan, may nabuo sa pagitan naming dalawa. Isang lihim na pareho naming bitbit tuwing magkakasalubong kami sa bahay. Mas naging maalaga pa nga siya sa akin. Tahimik pero mas malalim kong tumingin. At ako, mas naging conscious ako sa presensya niya. May guilt, malaki yun. Pero may bahagi rin sa akin na umaasa sa presensya niya tuwing weekend. Pero habang lumalalim ang komplikasyon ko kay Benjo, may isa pang lalaking unti-unting lumalapit sa mundo ko. Si Glenn, driver ko araw-araw, laging present, at sa mga panahong pakiramdam ko wala akong masandalan, siya ang laging nandyan. Isang gabi noon, overtime ako sa bangko. Bandang 8:00 na rin ako nakalabas. Pagbukas ko, nandun pa rin ang tricycle niya sa tapat. Kuya Glenn, hindi ka pa umuwi? Hinintay na po kita. Baka wala kayong masakyan mamaya eh. Napatigil ako. Hindi ko alam kung bakit, pero may init akong naramdaman sa dibdib. Salamat ah. Habang papauwi, tahimik lang kaming dalawa. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong niya bigla. Ha?
Bakit? Wala naman. Parang may kakaiba sa aura niyo ngayon eh. Natawa ko ng mahina. Aura talaga? Driver ako, ma'am. At marunong din akong magbasa ng mukha ng pasahero ko kung may dinadala ba sila o wala. Napabuntong hininga ko. Napagod lang siguro. Hindi na siya nagsalita, pero ramdam ko na gusto pa niyang magtanong. Hanggang sa ako na rin ang nagsalita. Kuya Glenn, may asawa ka ba? Nagulat siya sa tanong ko dahil first time kong magtanong sa kanya ng personal. Meron po pero hiwalay na kami matagal na. Simula nung nag-abroad siya hindi na bumalik. Pareho kaming natahimik sa sinabi niya. Pareho kaming may taong malayo. Pareho kaming may kulang. Ilang araw pa ang lumipas, mas naging personal pa ang usapan namin sa tuwing pabiyahe. Buhay, problema, kalungkutan. At napansin ko, komportableng-komportable na akong magsabi sa kanya ng mga bagay-bagay na hindi ko nasasabi kahit kanino, pati na sa asawa ko. Isang gabi, biglang bumuhos ang malakas na ulan habang nasa kalagitnaan kami ng biyahe. Uminto muna siya sa ilalim ng waiting shed. Napakalakas ng ulan. Halos di na makita ang kalasada. Hintay na lang muna natin sigurong tumila, sabi niya. Umupo kami sa loob ng tricycle na magkatabi. Naririnig lang namin ang hampas ng ulan sa bubong ng waiting shed. Hanggang sa nagsalita siya. Ma'am, pwede ba akong maging prangka? Kinabahan naman ako. Tingin ko kasi balungkot kayo. Napabuntong hininga ko. Hindi ko na tinanggi. Ganun talaga pag-asawa ng seaman. Tumango siya. Alam ko yung pakiramdam na may hinihintay. At hindi mo alam kung kailan babalik. Napatingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ko si Glenn hindi lang bilang driver. Isa rin siyang lalaking may sariling sugat. Kuya Glenn, mahina akong tawag. Ma'am, salamat sa pakikinig mo sa akin palagi. Ngumiti siya. Wala pong anuman yun. Kahit papaano gusto ko rin kayong mapangiti. Hindi ko alam bakit, pero may kung anong kumabog sa dibdib ko. Dahil sa totoo lang, siya rin ang nagpapagaan ng pakiramdam ko sa araw-araw. Medyo lumakas pa ang ulan, hanggang sa pumasok na ang malamig na hangin sa gilid ng tricycle. Nanginginig na ako sa lamig. Napansin niya. Ginawin ho pala kayo, tanong niya. Bago pa ako makasagot, inalis niya yung jacket niya. Isuot niyo ho muna ito. Naku, wag. Okay lang po. Pagputol niya sa sasabihin ko. Isinuot niya yon sa balikat ko. At sa simpleng gesture na yon, may kakaibang init akong naramdaman na hindi galing sa tela, kundi sa pag-aalaga niya. Hindi ko namalayang napatingin na pala ako sa kanya ng matagal. At siya rin, nakatingin sa akin. Walang mali siya sa umpisa, pero habang tumatagal, may tensyon na bumabalot sa maliit na spasyo ng tricycle. Mikay, mahina niyang sabi. Ano yun? Alam kong malito pero gusto kong malaman mo na matagal na kitang hinahangaan. Matagal na. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko inaasahan. Pero Kuya Glenn, wala akong balak manggulo. Ayoko lang na itago pa sa'yo. Hindi ako nakapagsalita. Dapat sinabi kong malito na tumigil na siya pero hindi ko ginawa. Siguro dahil sa lahat ng taong nakapaligid sa akin, siya ang pinakamalapit. Hanggang sa dahan-dahan siyang lumapit. Parang hinihintay niya kung magagalit ba ako. Pero hindi. Bumilis ang tibok ng puso ko. Halo-halo na ang guilt, kaba at lungkot. At paghahanap ng init na matagal ko ng kinikimkim. Pasensya na, sabi niya. At sa gabing binabaha ang kalsada, malakas ang ulan. May hangganan na muli akong nilampasan. Isang sandaling hindi ko pinagmamalaki, pero hindi ko rin napigilan.
Nang halikan niya ako noon, Miss Love, nakalimutan ko na lahat. Nandun na lang ang sarap na hindi ko maikakaila sa sarili ko. At doon, sa kadiliman na iyon, nagawa niyang punan ang pangangailangan ko. Sa totoo lang, Miss Love, iba si Kuya Glenn kung ikukumpara ko kay Benjo. Palibasa siguro may edad na at may sapat ng karanasan pagdating sa kama. Halos hindi talaga ako makahinga noon dahil sa tindi ng aking tinatamasa. At pagkatapos noon, tahimik kaming nagpatuloy sa biyahe. Pauwi na kami nung medyo humina ng ulan. Wala tuloy nagsasalita sa amin, pero ramdam kong may nabago. Hindi na lang driver at pasahero. May lihim kaming dalawa. Pagdating sa gate, bumaba na ako. "Mami Kay," tawag niya. Lumingon naman ako. "Sorry po." Hindi ko alam ang isasagot ko. Kasi ang totoo, hindi ko rin alam kung pagsisisihan ko ba yun o hindi. "Mag-iingat ka pag uwi mo." Yun na lang ang nasabi ko. Tumango siya at umalis na ang tricycle. Naiwan na ako. Bitbit ang bigat ng dalawang lihim. Isa kay Benjo, isa kay Glenn. At sa unang pagkakataon, kinabahan ako. Hindi dahil may nangyari, kundi dahil alam kong hindi na ako makakabalik sa dati. At hindi ko pa alam na ang dalawang lalaking yun na parehong nakakakita ng lungkot ko ay malapit ng magsabay sa isang gabing magpapabago sa lahat. Hindi ko na mabilang kung ilang gabi akong hindi nakatulog ng maayos matapos ang lahat-lahat. Dalawang lihim, dalawang lalaking magkaibang mundo, pero parehong napasok ang kahinaan ko. At ako, naiipit sa gitna ng konsensya at kalungkutan. Mas naging tahimik ako sa mga sumunod na linggo. Kay Benjo, pilit kong binabalik sa amo at boy ang trato ko. Uutos lang, iiwas ng tingin, hindi na makikipag-usap. Pero pakiramdam ko nasaktan siya. "Ma'am, may nagawa po ba akong mali?" Tanong niya minsan habang nagwawalis. "Wala, Benjo, wag mong isipin yun. Sadyang busy lang ako this past few days." Sagot ko kahit alam kong hindi yun totoo. Sa totoo lang natatakot ako. Hindi sa kanya, kundi sa sarili ko. Kay Kuya Glenn naman ganoon din. Tuwing sasakay ako ng tricycle niya, hindi ako makikipag-usap. Wala na yung dating kwentuhan. Hanggang sa isang gabi, hindi na niya kinaya. "Galit ka ba sa akin?" Napahinga ako ng malalim. "Hindi naman, Kuya Glenn." "Pero simula nung gabing yun, parang nag-iba ka na." Napatingin ako. "Siguro, kasi alam naman nating mali." Tumango siya. "Oo, mali nga. Pero, hindi kita pinagsamantalahan. Nagkataon lang na pareho tayong malungkot." Mas lalo akong natahimik dahil yun din ang alam kong totoo. Akala ko doon na matatapos. Akala ko kayang ibaon sa limot yun. Pero isang Sabado ng gabi, may nangyaring hindi ko inaasahan. Wala si Benjo nung araw na iyon dahil ma-exam daw siya. Galing akong overtime sa bangko at si Glenn ang sumundo sa akin. Malakas din ang ulan at walang kuryente buong lugar. "Pasok ka muna, Kuya Glenn. Hintayin mo munang tumilag ulan." Sabi ko. Sa unang pagkakataon noon, nakapasok ng bahay ko si Kuya Glenn. Madilim pa rin, nagsindi ako ng kandila. Ramdam ko ang kaba ng dibdib ko. Hindi ko alam kung dahil sa sitwasyon o dahil sa lihim naming dalawa. "Nakakahiya naman ho. Dito na lang ako sa garahe." Sabi niya. "Hindi na, pumasok ka na." Pinaupo ko siya sa sala nang makapasok kami. Pinagtimpla ko siya ng kape at habang inaabot ko sa kanya yung tasa, nagdikit ang kamay namin. Pareho kaming napatigil. Siguro parehong may bumalik sa aming alaala. Nung gabing pareho kaming nasa tricycle. "Mami Kay," mahina niyang sabi. Alam mo bang simula nung gabing yun, hindi ka na nawala sa isip ko?" Napapikit ako sandali. "Kuya Glenn, huwag na nating buksan ulit yun." Hindi ko sinasadya pero yun ang nararamdaman ko. Lumapit siya. Kinawa ka ng palad ko. Hanggang sa maya-maya may narinig kaming katok sa gate. Pareho pa kaming nagulat. Nakita ko si Benjo, basa ng ulan.
Kinabahan ako. Binuksan ko ang pinto. Benjo, ba't nandito ka? Ma'am, may naiwan po kasi akong gamit. Yung gagamitin ko sa school project ko. Bit-bit ko kasi yung dito nung linggo. Pumasok siya sa loob at doon niya nakita si Glenn sa may sala. Pareho silang natigilan. Ramdam ko agad ang tensyon. Kuya Glenn, andito pala kayo? Tanong ni Benjo. Pero halatang may ibang iniisip. Kasi alam ko, alam din niya. At alam kong, alam rin ni Glenn. At sa paraan ng tingin nila sa akin, doon nag-iba ang pakiramdam ko. Napakatahimik naming tatlo. Ulan lang sa labas ang maririnig. Hanggang sa nagsalita si Benjo. Mahal niyo ba si Sir Jeff? Diretso at walang palikoy-likoy. Napatitig ako sa kanya. Pati na rin kay Glenn. Bakit mo na itanong yan? Kasi kung mahal niyo siya, dapat hindi yun nangyari. Parang sinampal ako ng konsensya. Sumunod naman na nagsalita si Glenn. Tama siya, ma'am. Pero naiintindihan din namin ang kalungkutan niyo, ang pakiramdam ng nag-iisa. Napaupo ako noon. At sa sala, bumigay ako sa kanilang dalawa. Hindi ko alam kung paano nangyari. Basta, narealize ko na lang. Tatlo kaming magkakasalo ng gabing yun. At yun yata ang hinding-hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Pagkatapos nun, walang nagsalita sa amin ni isa. Hanggang sa si Glenn ang unang naglakas loob na magsalita. Alam po namin, ma'am, na malungkot kayo. Pero alam din namin si Sir Jeff, ang asawa niyo pa rin. Kaya maiintindihan namin lahat kung anong magiging desisyon niyo. Mahabang katahimikan ang namayani. Hanggang sa tumayo ako, pinunasan ko ang luha sa aking mga mata. Pareho kayong napakabuti sa akin. Tama kayo. Tumingin ako sa kanila isa-isa. Hanggang dito na lang tayo. Salamat talaga sa inyo. Kinabukasan, kinausap ko si Benjo. Nagpasalamat ako sa kanya. Pero sinabi ko na siguro iyon na ang huling punta niya. Umalis naman siya ng maayos dahil naintindihan niya ako. Masakit man na makita ang lungkot niya, pero alam kong yun ang tama. Kay Glenn naman, nagpasalamat ako sa kanya sa pagiging maingat niya at mabait sa akin. Pero naintindihan din niya nung sinabi kong lumipat na ako ng service papasok sa bangko. Para na rin matapos ang ugnayan namin. Makalipas lamang ang 4 na buwan, umuwi si Jeff. Yakap niya pa lang ako sa airport, umiiyak na ako. Miss na kita, sabi niya. Miss na miss din kita. At sa yakap na yon, dun ko na-realize kung gaano kalaki ang muntikan ng mawala sa akin. Ang asawa ko. Parang hindi ko maisip kung mawawala siya. Hindi ko na inamin sa kanya ang nangyari. Binitbit ko na lamang yun bilang aral sa buhay ko na ang lungkot hindi dapat pinupunan ng pagkakamali, kundi ng pag-uusap, pagtitiis at pagpapaalala sa sarili kung sino talaga at ano ang mahalaga sa buhay mo. Minsan nakikita ko pa rin si Kuya Glenn sa kalsada. Napapadaan pa rin si Benjo sa bahay. Pero pareho-pareho naming alam na may hangganan ng lahat. Magingitian lamang kami. At yun ang pinaka-pinagpapasalamat ko sa kanila dahil naiintindihan nila ako. Tahimik na may pagkakaunawaan na may mga bagay na nangyari na hindi na dapat balikan pa. Ako po si Mikay, isang asawang nagkamali pero natutong bumalik sa tama. At sa huli, pinili kong ayusin ang buhay ko bago tuluyang masira ang lahat. Maraming salamat po, Miss Love, sa pag-share ng kwento ng buhay ko. Alam kong kakaiba to. Hindi ko nga alam kung meron bang babae dyan na katulad din ng karanasan ko. Kaya naman ginusto ko na lamang ibahagi ito sa channel niyo.